Handa na ba ang inyong mga puso sa isang kwentong yayanig sa inyong buong pagkatao? Isang kwentong magpapatunay na ang pinakamatamis na pag-ibig ay maaaring magtago ng pinakamasakit na kataksilan. Sabi nila, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pang pulutin ang mga piraso, pero hinding-hindi na maibabalik sa dati ang refleksyon. Paano kung ang salamin ng iyong buong mundo ay binasag mismo ng taong pinagkatiwalaan mo ng iyong puso at buhay? Halina't pakinggan natin ang simula ng kwento ni Amihan. Ang hangin ng dagat ay may dalang alat at pangako. Para kay Amihan Sinukuan Ledesma, ito ang amoy ng perpektong buhay. Nakasandal sa rehas ng kanilang pribadong yate, marahan niyang hinaplos ang kanyang sinapupunan na bahagya ng umuumbok. 3 buwan. 3 buwan ng purong kaligayahan mula nang malaman niyang nagdadalang tao siya. Magugustuhan mo rito, anak, bulong niya habang nakatingin sa paglubog ng araw na nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan, ang dagat, ang langit. Lahat ng ito, balang araw, ay magiging pamilyar sa'yo. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang lahat sa buhay niya ay parang isang panaginip. Ang kanyang mapagmahal na asawa, si Dante Ledesma, ang matikas at matalinong CEO na pumalit sa kanyang ama sa pamamahala ng Sinukuan Group of Companies. Ang kanilang pagsasama ay larawan ng isang modernong fairy tale. At ngayon, ang bunga ng kanilang pagmamahalan ay nasa loob na niya. Isang maliit na buhay na kukumpleto sa kanila. Naramdaman niya ang isang pares ng malalakas na braso na yumakap mula sa kanyang likuran. Kasunod ng isang pamilyar na halik sa kanyang balikat. Ano ang iniisip ng maganda kong Reyna? Malambing na tanong ni Dante. Ang kanyang hininga ay mainit sa leeg ni Amihan. Lumingon si Amihan at sinalubong ang mga mata ng kanyang asawa. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte, sagot niya. Ang kanyang mga kamay ay humaplos sa pisngi nito. Swerte sa'yo, sa pamilyang bubuuin natin, ngumiti si Dante. Isang ngiting kayang magpatunaw ng kahit sinong babae. Mas maswerte ako, mahal ko. Itinaas nito ang isang maliit na kahon na yari sa pilus. Isang munting regalo para sa pinakamamahal kong ina ng aking magiging anak. Nang buksan niya ito, isang kumikinang na kwintas na may perlas ang tumambad sa kanya. Isang perpektong perlas na parabang isang patak ng luha mula sa karagatan. Dante, ang ganda. Isinuot ko na sa'yo, sabi ni Dante at maingat na isinara ang kawit sa likod ng leeg ni Amihan. Ang lamig ng perlas ay dumampi sa kanyang balat. Para lagi mong maalala ang gabing ito, ang simula ng ating walang hanggan. Niyakap niya ito ng mahigpit. Nilalasap ang bawat sandali. Ito ang buhay na pinangarap niya. Isang buhay na puno ng pag-ibig at katiwasayan. Habang sila'y magkayakap, isang boses ang bumasag sa kanilang sandali. Naku, mukhang nakakaistorbo yata ako sa mga lovebirds. Napalingon sila at nakita si Corazon del Fuego, ang matalik na kaibigan ni Amihan at ninang ng kanilang magiging anak, na nakatayo sa may pintuan ng cabin. May dalang isang bote ng champagne. Ami, Dante, hindi niyo man lang ako hinintay. Cora, masayang bati ni Amihan, kumalas sa pagkakayakap kay Dante. Akala ko ay hindi ka na darating. Halika, samahan mo kami. Lumapit si Corazon. Ang kanyang ngiti ay kasing lapad ng karagatan. Ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata na hindi napansin ni Amihan. Ibinigay niya ang bote kay Dante. Of course, nabunyek, hindi ko palalampasin ang gabing ito. Nagkwentuhan sila at nagtawanan habang papalalim ang gabi. Ngunit unti-unting napansin ni Amihan ang pagbabago sa hangin. Ang mga ngiti ni Dante ay hindi na umaabot sa kanyang mga mata. Ang mga tingin ni Corazon ay may halong hindi niya maipaliwanag. Mahal, sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay biglang nawalan ng init. May kailangan kaming sabihin sa iyo ni Cora. Kinabahan si Amihan. Ano yun?
Mukhang seryoso yata. Si Corazon ang sumagot. Ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Seryoso talaga, Ami. Dahil ang fairy tale mo, dito na nagtatapos. Napakunot ang noo ni Amihan. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Anong ibig ninyong sabihin? Tumayo si Dante. Ang kanyang anyo ay nagmistulang anino laban sa madilim na dagat. Ang Dante na nakatingin sa kanya ngayon ay hindi ang lalaking minahal niya. Ang mga mata nito ay walang emosyon, malamig, at puno ng kalkulasyon. Simple lang, Amihan, sabi ni Dante. Ang bawat salita ay parang patalim. Ang kumpanya, ang yaman, ang kapangyarihan, lahat ng dapat ay sa akin, ay mapupunta na sa akin. At para mangyari yun, kailangan mong mawala. Hindi makapaniwala si Amihan sa kanyang naririnig. Tumingin siya kay Corazon, naghahanap ng tulong, ngunit ang nakita lang niya ay isang ngiting tagumpay. Cora, bakit? Dahil sawang-sawa na akong maging anino mo lang, sagot ni Corazon. Lagi na lang ikaw ang bida. Ngayon, oras ko na. At ang bata? Nanginginig na tanong ni Amihan. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Dante, ang anak natin? Lumapit si Dante sa kanya. Ang mukha nito ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya, ngunit para itong isang estranghero. Ang batang yan, sabi nito sa isang mapanganib na bulong, ay isang pagkakamali, isang hadlang sa plano, kaya hindi siya pwedeng mabuhay. Ang mundo ni Amihan ay gumuho. Ang sakit ng katotohanan ay mas malala pa sa 1,000 saksak. Hinawakan siya ni Dante sa magkabilang braso. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit at masakit. Pero dahil naging mabuti ka namang asawa, sabi nito, isang malademonyong nangiti ang gumuhit sa kanyang labi. Bibigyan kita ng isang huling halik, at idinampi niya ang kanyang mga labi sa mga labi ni Amihan. Hindi ito isang halik ng pagmamahal. Ito ay malamig. Mapait. Ito ang halik ng kamatayan. Bago pa man makasigaw si Amihan, naramdaman niya ang isang malakas na tulak. Ang hangin. Ang biglaang pagkawala ng sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang pagsalpok ng kanyang katawan sa nagyayelong tubig ng dagat. Habang siya'y lumulubog sa kadiliman, ang tanging ilaw na kanyang nakikita ay ang mga ilaw mula sa yate na papalayo. At ang huling imahe na nakatatak sa kanyang isipan bago siya lamunin ng karagatan ay ang mukha ni Dante. Walang pag-ibig, walang pagsisisi, tanging malamig at brutal na tagumpay. Ang unang bumati kay Amihan ay ang sakit. Isang matalas na sakit sa kanyang ulo at isang mapurol na kirot sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Pagkatapos ay dumating ang amoy, ang pamilyar na alat ng dagat. Ngunit ngayon ay may kasamang amoy ng pinatuyong isda, nipa at usok mula sa nagbabagang kahoy. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay hindi ang marangyang kisame ng kanyang yate, kundi ang magaspang na bubong na yari. Sa pinagtagpi-tagping dahon ng anahaw, bumangon siya ng biglaan, ngunit isang matinding hilo ang nagpabalik sa kanya sa pagkakahiga. Nasaan ako? Iginuhit ng kanyang mga daliri ang hinihigaan. Hindi ito malambot na kutsyon, kundi isang manipis na banig na nakalatag sa sahig na kawayan. Ang suot niya ay hindi na ang mamahaling damit na isinuot niya kagabi, kundi isang luma, ngunit malinis na duster. Ang mga alaala ay bumalik na parang isang malaking alon. Ang ngiti ni Dante, ang kwintas, ang pagdating ni Corazon, ang kanilang mga salitang puno ng lason, ang malamig na halik, at ang malakas na tulak. Dante, ungol niya. Ang pangalan nito ay lasang abo sa kanyang bibig. Gising ka na pala, Ineng. Isang magaspang ngunit mabait na boses ang narinig niya. Napalingon si Amihan at nakita ang isang matandang lalaki na may kulubot na mukha na pinatanda ng araw at alat. Nakaupo ito sa isang maliit na upuan, nag-aayos ng sirang lambat. Sino po kayo? Nasaan ako?
Tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay paos at mahina. Ako si Isko, isang mangingisda dito sa baryo Amihanan. Sagot ng matanda. Inilapag ang kanyang lambat. Nakita kitang palutang-lutang malapit sa pampang kaninang madaling araw. Akala ko nga ay kung ano na. Mabuti na lang at humihinga ka pa. Baryo Amihanan. Isang lugar na hindi pa niya naririnig kailanman. Sinubukan niyang alalahanin ang eksaktong lokasyon ng yate nila, ngunit ang lahat ay malabo. Ang tanging malinaw ay ang kataksilan. Bigla, isang malamig na takot ang bumalot sa kanya, mas malamig pa sa tubig ng dagat. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na dumapo sa kanyang tiyan. Wala na ang bahagyang umbok. Ang pakiramdam ay iba, kakaiba, walang laman. Ang anak ko, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatingin kay Mang Isko. Ang baby ko, ayos lang ba siya? Ang mukha ni Mang Isko ay nabahiran ng awa at kalungkutan. Hindi ito sumagot. Sa halip, tumingin ito sa may pintuan kung saan isang matandang babae ang pumasok. Siya ang albularyo dito sa amin, sabi ni Mang Isko. Siya ang tumingin sa'yo pagkakuha ko sa'yo. Lumapit ang matandang babae kay Amihan at marahang umupo sa gilid ng banig. Ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa. Hinawakan nito ang kamay ni Amihan. Malakas ka, Hija. Ibinigay ng Diyos sa'yo ang pangalawang buhay. Ang anak ko po. Pag-uulit ni Amihan. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Please, sabihin ninyo sa akin. Huminga ng malalim ang matandang babae. Patawarin mo ako. Hija, ginawa namin ang lahat. Ngunit, masyadong malakas ang iyong pagkakabagok at ang lamig na iyong tiniis sa dagat. Masyado pa siyang maliit para lumaban. Tumingin ito sa kanya ng may labis na kalungkutan. Wala na ang anghel mo. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Amihan na parang isang piraso ng yelo. Wala na. Wala na ang anghel niya. Hindi siya sumigaw. Hindi siya humagulgol. Sa simula, wala siyang naramdaman, kundi isang nakabibinging katahimikan. Ang tunog ng mga alon sa labas, ang huni ng mga ibon, ang boses ni Mang Isko na sinusubukang aluin siya. Lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso. Isang puso na ngayon ay basag na basag. Ang pangarap niya, ang kanyang munting pamilya, ang kanyang buong mundo, lahat ay kinuha sa kanya sa isang iglap. Dahan-dahan siyang tumayo, hindi pinapansin ang pagtutol ng dalawang matanda. Naglakad siya palabas ng kubo, ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Nagpatuloy siya hanggang sa marating niya ang dalampasigan. Ang parehong dagat na halos pumatay sa kanya ay payapa na ngayon. Ang mga alon ay marahang humahalik sa buhangin. Doon, sa harap ng malawak na karagatan, bumigay siya. Lumuhod siya sa basang buhangin at isang sigaw ang kumawala mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw ng sakit, ng pagkawala, ng matinding bighati. Sumunod ang mga luhang hindi mapigilan. Umiyak siya para sa kanyang anak na hindi man lang niya nayakap. Umiyak siya para sa kanyang sarili, para sa buhay na ninakaw sa kanya. Hinampas niya ang buhangin. Ang kanyang mga kamao ay lumubog sa basang lupa. Galit. Isang nag-aapoy na galit ang nagsimulang pumalit sa sakit. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay nagpapaalala sa kanya ng tulak ni Dante. Ang bawat butil ng buhangin ay nagpapaalala sa kanya ng ngiti ni Corazon. Hindi nila kinuha lang ang kanyang buhay, kinuha nila ang buhay ng kanyang walang malay na anak. Makalipas ang ilang araw, habang tinutulungan niya si Mang Isko sa pag-aayos ng mga gamit nito sa kubo, isang lumang dyaryo ang nahagip ng kanyang tingin. Ito ay pambalot ng isda, ngunit ang nasa harap na pahina ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang malaking litrato niya noong araw ng kanyang kasal, katabi si Dante, at ang headline, Trahedya sa Dagat, mayamang tagapagmana na si Amihan, sinuko ang Ledesma,
patay matapos mahulog sa yate. Binasa niya ang artikulo. Ayon sa nalulungkot na byudo na si Dante Ledesma, ito ay isang aksidente. Isang malaking alon daw ang humampas at nawalan siya ng balanse. Ang kanyang matalik na kaibigan na si Corazon del Fuego ang sumusuporta kay Dante sa oras ng kanyang pagdadalamhati. Isinara niya ang kanyang mga kamao. Ang papel ay nayupi sa kanyang pagkakahawak. Isang aksidente, isang kasinungalingan. Pinatay nila siya at ang kanyang anak. At ngayon ay nagpapanggap silang mga biktima. Sa sandaling iyon, ang natitirang pighati sa puso ni Amihan ay nagkristal at naging isang bagay na matigas at malamig. Naging yelo. Ang mga luha ay natuyo. Ang pananabik sa hustisya ay naging isang uhaw sa paghihiganti. Hindi pa ako patay. At hindi ako mamamatay hanggat hindi sila nagbabayad. Kinuha niya ang luma at dikipad na telepono ni Mang Isko. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang mga numero ng isang taong matagal na niyang hindi nakakausap. Ang nag-iisang tao sa mundo na pinagkakatiwalaan niya bukod sa kanyang mga magulang. Ang abogado ng kanilang pamilya. Nagring ito ng ilang beses. Sa wakas, isang boses ang sumagot sa kabilang linya. Hello? Huminga ng malalim si Amihan. Pinatatag ang kanyang boses na puno pa rin ng sakit. Lino, ako to. Si Amihan. Huminto siya sandali. At sa huling pagkakataon, naramdaman niya ang anino ng dating Amihan bago niya ito tuluyang ibaon sa limot. Buhay ako. Ang tawag ni Amihan ay dumating sa akin na parang isang kidlat sa gitna ng isang gabi. Labis akong nagulat, hindi makapaniwala. Naisip ko na baka nagkakamali ako ng dinig. Ngunit ang kanyang boses, kahit paos at puno ng kalungkutan, ay hindi mapagkakamalan. Kaagad kong sinabi sa aking sekretarya na kansilahin ang lahat ng aking appointment at nagmadali akong magtungo sa Baryo Amihanan, isang malayong lugar na hindi ko pa nararating kailanman. Habang nagmamaneho, pinilit kong pilitin ang sarili na huwag mag-isip tungkol sa mga posibilidad. Hindi ko alam kung paano siya nakaligtas. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Ngunit alam ko na dapat akong naroon para sa kanya. Ang pagkawala ng kanyang mga magulang ay ang una kong kasawian. Ako ang tumayong abogado niya, ang tagapagmana ng lahat ng ari-arian. Naging saksi ako sa saya niya nang ikasal siya kay Dante. Naging ninong ako ng kanyang anak. Nang matanaw ko ang maliit na kubo sa baybayin, halos hindi ako makapaniwala. Pagkatapos ng lahat ng aking ginagawa at nakita, akala ko ay wala nang makapagpapagulat sa akin. Ngunit ang pagbuhay ni Amihan sa pamamagitan ng telepono, tila hindi totoo. Pagpasok ko sa kubo, nakita ko si Amihan na nakaupo sa isang banig. Ang kanyang mga mata ay malalim na puno ng kalungkutan. Nakita ko rin ang isang matandang lalaki at isang matandang babae na nakatayo sa tabi niya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng awa. Amihan, tawag ko. Tumingala siya at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng halo-halong kalungkutan at pagtataka. Tumayo siya. Lino, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Salamat at pumunta ka. Iyakap ko siya. Kahit na alam ko na hindi pa ito ang tamang panahon, hindi ko mapigilan ang pagyakap. Anong nangyari? Kinuwento niya sa akin ang lahat. Ang gabi sa yate, ang pagtataksil ni Dante, ang pagtulak sa kanya sa dagat, at ang pagkaligtas niya sa kamay ni Mang Isko. Ang kwento niya ay puno ng sakit, ngunit meron ding isang bagong katatagan. Hindi ko naisip na kaya niyang gawin to. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nangingit-ngit sa galit. Hindi ko akalaing ganito siya kasama. Nakilala ko si Dante mula nang maging magkaibigan sila ni Amihan. Palagi kong naramdaman na may mali sa kanya. Kahit pa siya ay nagpapakita ng mabuting pagkatao. Ngunit hindi ko akalain na kaya niyang maging ganito katindi. Anong gagawin natin?
Tanong niya. Ang kanyang boses ay malambot. Una, sagot ko, kailangan mong mawala. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa aking pamilya, ang aking ama na dating matapat na accountant ng Sinukuan Group at ang masamang kapalaran na naganap sa kanya. Ginawa ni Dante ang lahat upang sirain ang aking ama at ang kanyang reputasyon. Dahil sa iyo at dahil sa aking ama, sabi ko, kailangan natin silang panagutin. Ngunit paano? Tanong niya. Wala na akong anumang ebidensya. Pinatay na nila ako. Hindi ka nila pinatay, sagot ni ko. Ikaw ay nagising at may mga paraan para matulungan ka. Kinuha ko ang isang laptop mula sa aking bag. Ang aking mga kamay ay nagsimulang tumipa. Kailangan mong gumawa ng isang bagong pagkakakilanlan. Kailangan mong mawala sa kanilang radar. Matutulungan kita sa pera at ari-arian na hindi pa nila alam. Ngunit ang gusto kong gawin ay para makuha natin ang katotohanan at dapat tayong magsimula sa pag-alam kung ano ang nangyayari sa loob ng Sinukuan Group. Ipinakita ko sa kanya ang isang security phone. Sa pamamagitan nito, maaari kang makipag-usap sa akin, makikipag-usap ka sa akin, at ikaw at ako lang ang makakaalam. May ilang mga bagay na kailangan mong malaman tungkol sa pagpapatakbo ng negosyo at kailangan mong magsimula kaagad. Hindi na siya pwedeng maghintay. Pagkatapos, kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ang aking mga kaibigan sa Interpol. Nakilala ko ang pinakamatapat at pinakamagaling. Lahat ng bagay, sabi ko kay Amihan, ang aking tinig ay naging matatag. Ito na ang simula ng ating paghihiganti, isang pag-asam sa kanyang mukha. Isang pag-asang alam kong hindi magiging madali, ngunit ito ay kinakailangan. Nagpasya kami na lisanin ang kubo at bumalik sa syudad. Magsisimula na tayo, Dante? Sabi ni Amihan. Kapangyarihan. Ito ay may sariling lasa. Isang lasa na matagal nang pinanabikan ni Dante Ledesma. At ngayon, habang nakaupo siya sa pinakadulo ng mahabang mesa sa boardroom ng Sinukuan Group of Companies, nilalasap niya ang bawat sandali. Ang silyang ito na dating inuupuan ng matandang sinukuan ay mas malambot, mas komportable kaysa sa inakala niya. Kaya nang sinasabi ko, pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay may awtoridad na umalingaw-ngaw sa silid. Ang ating focus para sa susunod na quarter ay ang agresibong pagpapalawak, walang puwang para sa sentimentalidad, tanging resulta. Ang mga miyembro ng board, mga matatandang lalaki na dating tumitingin sa kanya na parang isang hamak na manugang lamang, ay nakayuko ngayon, tumatango sa bawat salita niya. Mga puppet. Lahat sila ay mga puppet sa kanyang tanghalan. Tumingin siya sa labas ng malaking bintana, tanaw ang buong syudad na nakalatag sa ilalim niya. Ito ang kanyang kaharian ngayon. Itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at isang katawan na nilamon ng dagat. Ngunit sino ang nakakaalam? Para sa mundo, siya ang biyudong nagluluksa, ang matatag na tagapagmana. Pagkatapos ng pulong, pumasok siya sa kanyang opisina, ang dating opisina ni Don Ricardo, na ngayon ay mas pinalaki at pinalamutian ayon sa kanyang panlasa. Naghihintay sa kanya si Corazon, nakaupo sa kanyang mesa, umiikot-ikot sa kanyang bagong silyang gawa sa mamahaling katad. Kumusta ang unang araw ng hari? Tanong nito, isang mapanuksong ngiti sa kanyang mga labi. Perpekto! Sagot ni Dante, lumapit at hinalikan ito. Ang halik ay puno ng pagnanasa at tagumpay. Lahat ay nasa ilalim ng aking kontrol. Ng atin ni Mahal, pagtatama ni Corazon, itinaas ang kanyang kopita ng champagne. Natin. Oo naman, sabi ni Dante. Kinuha ang sarili niyang kopita. Sa atin. Ipinagdiwang nila ang kanilang tagumpay. Ang kanilang plano ay naging perpekto. Ang simpatya ng publiko ay nasa kanila. Ang SGC ay kanila na.
Habang nagbubuhos si Dante ng isa pang baso, pumasok ang kanyang sekretarya. "Sir, may nagpadala po nito para sa inyo," sabi ng babae. Inilapag ang isang katamtamang laking kahon na nakabalot sa simpleng itim na papel sa kanyang mesa. Wala itong pangalan ng nagpadala. "Salamat, makakaalis ka na," utos ni Dante. "Ano yan? Regalo mula sa isang admirer?" Biro ni Corazon. Kinuha ni Dante ang kahon. Ang kanyang kilay ay bahagyang nakakunot. Maingat niyang pinunit ang balot. Sa loob, may isa pang kahon. Isang pamilyar na kahon na yari sa pelus. Ang parehong kahon na ibinigay niya kay Amihan. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Imposible. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ito. At doon, nakapatong sa isang unan na itim na seda, ay isang kwintas na may perlas. Isang perpektong replika ng kwintas na suot ni Amihan ng gabing iyon. "Ano to?" Narinig niyang tanong ni Corazon. Ngunit ang boses nito ay tila nagmumula sa malayo. Sa ilalim ng kwintas, may isang maliit na piraso ng papel. Kinuha niya ito. Nakasulat sa eleganteng sulat kamay. Hindi lahat ng nalulunod ay namamatay. Nabitiwan ni Dante ang kahon. Ang kwintas ay gumulong sa ibabaw ng kanyang makintab na mesa. Ang perlas ay tila nangungutya sa kanya. Naramdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo. Nanuyo ang kanyang lalamunan. "Ikaw ba ang may gawa nito?" Sigaw niya. Ang kanyang tingin ay matalim na ipinukol kay Corazon. "Anong klaseng laro ito, Cora?" Nagulat si Corazon sa kanyang pagsabog. "Ano? Bakit ko naman gagawin yan? Nababaliw ka na ba?" "Huwag mo akong lokohin," sigaw ni Dante. Itinuro ang kwintas. "Sino pa ang nakakaalam tungkol dito, kundi tayong dalawa lang? Gusto mo ba akong takutin? Gusto mo ng mas malaking parte?" "Tumigil ka, Dante." Ganti ni Corazon, tumayo. "Wala akong kinalaman dyan. Baka isa sa mga tauhan sa yate ang nagpadala. O baka isa sa mga kaibigan ni Amihan na may hinala." Ang kanilang pagtatalo ay biglang natigil nang muling pumasok ang sekretarya. Mukhang balisa. "Ma'am Corazon, may delivery din po para sa inyo." Isang delivery boy ang nag-abot kay Corazon ng isang malaking lalong ng mga puting bulaklak. Mga bulaklak para sa patay. Nakasabit sa lalong ang isang laso na may nakasulat na pangalan niya sa gintong letra. Corazon del Fuego. Napasigaw si Corazon at napaatras. Ang takot ay malinaw na ngayon sa kanyang mukha. Hindi ito si Corazon. Napagtanto ni Dante. Kung hindi siya, sino bang mino? Isang multo. Pinauwi na niya si Corazon na halatang natatakot. Naiwan siyang mag-isa sa kanyang malawak na opisina habang papalubog ang araw. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ito ay isang masamang biro lamang. Isang taong sinusubukang guluhin ang kanyang isip. Ngunit ang takot ay kumapit na sa kanya na parang linta. Umupo siya sa kanyang silya. Sinubukang magtrabaho, ngunit ang imahe ng kwintas ay pabalik-balik sa kanyang isipan. Bigla, isang tunog ang narinig niya mula sa kanyang laptop. Isang notifikasyon ng email. Binuksan niya ito. Galing ito sa isang email address na binubuo ng mga walang kahulugang letra at numero. Walang subject. Ang laman ng email ay isang audio file lamang. Dahil sa kuryosidad na hinaluan ng masamang kutob, pinindot niya ang play. Isang pamilyar na himig ang pumuno sa katahimikan ng kanyang opisina. Isang oyayi. Ang oyayi na madalas kantahin ni Amihan para sa kanilang magiging anak habang hinihimas ang kanyang tiyan. Ang boses ay malinaw na malinaw, parang bumubulong ito sa tabi mismo ng kanyang tainga. Malambing, ngunit puno ng multo ng nakaraan. Tumayo ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ang hangin sa silid ay tila lumamig. "Hindi," bulong niya. "Hindi maaari." Sa isang iglap ng purong takot at galit, sinunggaban niya ang kanyang mamahaling smartphone sa mesa at ibinato ito ng buong lakas sa pader. Nagkabasag-basag ito, ang tunog ng pagkasira ay umalingaw-ngaw sa gabi. Ngunit kahit na nawasak na ang telepono, ang oyayi ay patuloy pa ring tumutugtog sa kanyang isipan.
Paulit-ulit, walang tigil. Ang apartment ay maliit at simple, malayo sa karangyaan ng penthouse kung saan siya dating nakatira. Ngunit para kay Amihan, ang lugar na ito ay higit pa sa isang tahanan. Ito ay isang kuta, isang pugad kung saan niya hinahabi ang kanyang plano ng paghihiganti. Ang mga bintana ay laging sarado, natatakpan ng makakapal na kurtina. Ang tanging nagbibigay liwanag ay ang malamig na glow mula sa 6 na monitor ng computer na nakahanay sa isang mahabang mesa. Ang bawat monitor ay nagpapakita ng iba't ibang data, ang pabago-bagong presyo ng stock ng SGC, mga balita sa pananalapi, mga ulat ng kumpanya, at mga pribadong komunikasyon na nakuha ni Lino sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon. Dito, hindi siya si Amihan sinukuan, ang namayapang tagapagmana. Dito, siya ay isang anino, isang puwersang hindi nakikita, isang multo na handang bawiin ang lahat. Nagsisimula na silang magpanik, Ami. Sabi ni Lino sa kabilang linya ng kanilang encrypted na tawag. Ang pag-atras ng pondo ng Hizon Group ay isang malaking dagok. Pinag-uusapan na ito sa buong financial district. Tumingin si Amihan sa screen na nagpapakita ng stock price ng SGC. Ito ay bumabagsak, mabagal ngunit tuloy-tuloy na parang isang taong unti-unting nauubusan ng dugo. Maganda, hayaan mo silang mag-isip na ito ay dahil lamang sa kawalan ng tiwala ng merkado sa bagong pamunuan. Si Dante ay galit na galit. Pagpapatuloy ni Lino, nagpatawag siya ng emergency meeting. Sinisisi niya ang lahat maliban sa kanyang sarili. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Amihan. Dapat lang, sanay siyang maging bida. Ngayon, hayaan nating maranasan niya kung paano maging kontrabida sa sarili niyang kwento. Ang kanilang diskarte ay simple, ngunit epektibo. Gamit ang isang shell corporation na itinatag ni Lino sa ibang bansa. Palihim nilang binibili ang mga utang ng SGC mula sa mas maliliit na creditors. Kasabay nito, nagpapakalat sila ng mga banayad na alingasngas sa mga investor tungkol sa diumanong internal instability ng kumpanya. Hindi ito isang harapang pag-atake. Ito ay isang digmaan ng mga anino. Isang dahan-dahan, ngunit tiyak na pagsakal. Pagkatapos ng tawag, tumayo si Amihan at lumapit sa bintana. Bahagya niyang isinilip ang kurtina. Tanaw ang mga ilaw ng syudad na hindi natutulog. Sa isa sa mga nagtataasang gusaling iyon ay naroon si Dante. Marahil ay nagsisisigaw sa kanyang mga empleyado. Hindi alam na ang kalabang sumisira sa kanya ay ang babaeng akala niya'y pinatay na niya. Ang bawat numero na bumabagsak sa stock market, ang bawat ulat ng pagkalugi ay nagbibigay sa kanya ng isang malamig na kasiyahan. Ito ang kanyang hustisya. Ito ang kanyang paraan para iparamdam sa kanila ang sakit na ipinaramdam nila sa kanya. Ngunit kapag ang gabi ay lumalalim at ang mga monitor ay na-off na, ang katahimikan ay nagiging isang kaaway. Ang anyo ng paghihiganti ay nawawala. At ang natitira ay si Amihan, ang babaeng nawalan ng anak. Lumakad siya patungo sa kanyang maliit na silid-tulugan. Sa ibabaw ng kanyang nightstand, may isang bagay na lagi niyang dala-dala. Ang nag-iisang larawan mula sa kanyang unang ultrasound. Isang maliit, malabong hugis sa isang itim na background. Ngunit para sa kanya, iyon ang kanyang buong mundo. Dinampot niya ang larawan. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa malamig na papel. At sa katahimikan ng gabi, ang mga luha na buong araw niyang pinipigilan ay nagsimulang dumaloy. Ang matapang na estratehista ay nawawala. At ang nagluluksa ng ina ang lumalabas. Para sa iyo ito, anak. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay basag. Bawat hakbang na ginagawa ko, bawat desisyon, para sa iyo. Hindi sila makakatakas. Hindi sila mananalo. Ipangako ko yan sa iyo. Ibinaba niya ang larawan at pinunasan ng kanyang mga luha. Ang sakit ay hindi nawawala. Ngunit natutunan na niyang gawin itong sandata. Ang kanyang pighati ang nagbibigay sa kanya ng lakas.
Ang alaala ng kanyang anak ang nagpapanatili sa kanyang determinasyon. Bumalik siya sa harap ng kanyang mga monitor. Ang kanyang mga mata ay muling naging matalas at puno ng focus. Oras na para sa susunod na hakbang. Sa pamamagitan ng isa sa kanyang mga broker, nag-utos siya ng isang malakihang pagbebenta ng mga stock ng isang kumpanyang mahigpit na kakumpetensya ng SGC na lumilikha ng artipisyal na pagpanik. Pagkatapos, gamit ang ibang pondo, binili niya ang mga ito sa mas mababang halaga. Ito ay isang klasikong market manipulation, isang mapanganib ngunit mabisang galaw. Habang pinapanood niya ang kaguluhan sa merkado na nilikha niya, isang nangiti ang muling gumuhit sa kanyang labi. Isang ngiting hindi na puno ng init, kundi ng yelo at bakal. "Let the games begin, Dante," sabi niya sa kawalan. Biglang tumunog ang kanyang secure na telepono. Si Lino. "Ami," sabi nito. Ang boses ay may halong pagkaapura. "May balita ako. Si Dante." Nag-anunsyo siya ng plano. Ibebenta niya ang Sinukuan Realty. Napatigil si amihan. Sinukuan Realty, isa ito sa mga unang kumpanyang itinatag ng kanyang lolo, ang pundasyon ng kanilang imperyo. Ngunit hindi lang iyon. Ito rin ang kumpanya kung saan dating nagtrabaho ang ama ni Lino. Hindi niya maaaring gawin yan, sabi ni amihan. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa telepono. "Gagawin niya, Ami. Kailangan niya ng cash. At kailangan niya ito ngayon," sagot ni Lino. "Kung maibebenta niya yon, hindi lang isang bahagi ng kasaysayan ng pamilya mo ang mawawala, kundi pati na rin ang huling koneksyon ko sa hustisya para sa tatay ko." Tumingin si amihan sa screen, sa logo ng SGC. Ang galit sa kanyang puso ay muling nag-alab. Mas mainit, mas mapanganib. "Hindi natin hahayaang mangyari yan," deklara niya. "Kung gusto niyang maglaro ng marumi, ipapakita natin sa kanya kung paano ito ginagawa ng isang tunay na sinukuan." Ang plano ni Dante na ibenta ang Sinukuan Realty ay isang desperadong hakbang at para kay Lino, ito ay isang personal na atake. Ang kumpanyang iyon ay hindi lamang isang asset. Ito ang huling bakas ng dignidad ng kanyang ama na pilit na binura ng mga Ledesma. Upang pigilan ang bentahan, kailangan nila ng isang bagay na mas malakas kaysa sa market manipulation. Kailangan nila ng isang bomba, isang katotohanan na yayanig sa pundasyon ng SGC at sa mismong pagkatao ni Dante. Ang opisina ni Don Ricardo, sabi ni Lino sa kanilang pag-uusap, ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng determinasyon. Hindi pa ito ginagalaw ni Dante. Masyado siyang abala sa pag-upo sa kanyang trono. Sigurado akong may iniwan doon si Tito Ricardo. Isang bagay na magpapatunay sa lahat. Ito ay isang malaking sugal. Ngunit wala na silang ibang pagpipilian. Kinagabihan, ang dalawa ay nagkita sa isang madilim na eskinita malapit sa SGC Tower. Si amihan ay nakasuot ng itim na damit. May suot na baseball cap at salamin para itago ang kanyang mukha. Si Lino naman ay bihis na parang isang maintenance crew. May dalang toolbox. Ang puso ni amihan ay malakas na kumakabog sa kanyang dibdib. Isang halo ng takot at pananabik. Ito ang unang pagkakataon. Nababalik siya sa gusaling iyon mula nang siya ay mamatay. "Handa ka na?" tanong ni Lino. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Tumango si amihan, huminga ng malalim. "Gawin na natin to." Gamit ang isang lumang access card ng isang janitor na matagal nang nagretiro, madali silang nakapasok sa service elevator. Ang bawat palapag na kanilang nilalagpasan ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Nang tumigil ang elevator sa executive floor, ang katahimikan ay nakabibingi. Ang lugar na dati puno ng buhay at abalang mga tao ay ngayon ay isang malawak na espasyo ng mga anino. Maingat silang naglakad sa pasilyo. Ang tanging tunog ay ang mahina nilang mga yabag sa mamahaling alpombra. Nang marating nila ang dulo, naroon ang pinto
na may nakaukit na pangalan, Don Ricardo Sinukuan, founder. May bagong lock si Dante. Bulong ni Lino, sinuri ang pinto. Pero inaasahan ko na to. Binuksan niya ang kanyang toolbox. Hindi ito naglalaman ng mga martilyo o distornilyador, kundi ng mga sopistikadong lock-picking tools. Pagkatapos ng ilang minutong puno ng tensyon, isang mahinang click ang narinig nila. Bukas na ang pinto. Ang opisina ay eksakto pa ring tulad ng naaalala ni Amihan. Ang amoy ng lumang libro at tabako ng kanyang ama ay naroon pa rin. Para siyang bumalik sa nakaraan. Ngunit wala silang oras para maging sentimental. Ayon sa kwento ni Papa, sabi ni Lino, may itinatagong safe si Don Ricardo. Isang bagay na hindi alam ng kahit sino, maliban sa kanya. Sinimulan nilang hanapin. Sinuri ni Amihan ang mga libro sa bookshelf habang si Lino naman ay kinakapa ang mga pader. Pagkalipas ng halos kalahating oras, napansin ni Amihan ang isang malaking larawan sa pader. Ang larawan ng kanyang lolo at ama na magkatabi. May kakaiba sa paraan ng pagkakasabit nito. Lino, tulungan mo ako dito. Tawag niya. Maingat nilang ibinaba ang mabigat na painting. At sa likod nito, nakatago sa pader ay isang bakal na kahon. Isang safe. Hindi ito moderno. Luma ito at mukhang matibay. Ito na nga. Sabi ni Lino, ang kanyang mga mata ay nagningning. Muling binuksan ni Lino ang kanyang gamit at nagsimulang magtrabaho sa kombinasyon. Ang bawat pagpihit ng dial ay parang isang oras. Ang tensyon sa silid ay halos nahihipo. Halos na... Bulong ni Lino. Isang malakas na clank ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Bukas na. Ang laman ng safe ay hindi ginto o pera. Ito ay puno ng mga luma at naninilaw na mga dokumento. Kinuha ni Lino ang isang makapal na folder sa ibabaw. Ang label, Ledesma 8, Internal Audit. Binuksan nila ito. Sa loob ay naroon ang lahat. Mga kopya ng ledger, mga pekeng resibo, mga bank statement mula sa mga lihim na account. Ito ang hindi maikakailang ebidensya ng pandarambong na ginawa ng ama ni Dante, si Hector Ledesma. Ito ang patunay na ang ama ni Lino ay nagsasabi ng totoo. Nandito lahat. Sabi ni Lino, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Pagkatapos ng lahat ng taon na ito, nandito ang katotohanan. Ngunit sa ilalim ng folder, may isa pang sobre. Mas personal ito. Ang nakasulat sa labas ay, para kay Hector. Kinuha ito ni Amihan. Ito ay sulat kamay ng kanyang ama. Binuksan niya ito nang may pag-iingat. Basahin mo, sabi ni Lino. Huminga ng malalim si Amihan at nagsimulang magbasa ng malakas. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Hector, kaibigan, panimula ng sulat. Alam ko na ang lahat. Nakita ko ang mga numero. Ngunit ang mas nakikita ko ay ang isang taong naliligaw ng landas. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa iyo na gawin ito. Ngunit alam kong hindi ito ang tunay na ikaw. Itigil mo na ito. Handa kitang tulungan. Kalimutan na natin ang lahat. Magsimula ka ulit. Huwag mong hayaang ang kasakiman ang maging pamana mo sa iyong anak. Natigilan si Amihan. Ang kanyang puso ay parang piniga. Ang kwentong kinamulatan ni Dante, isang kwento ng isang malupit na amo na sumira sa kanyang ama, ay isang kasinungalingan. Ang kanyang ama ay hindi isang kontrabida. Isa siyang kaibigang nag-aalok ng pangalawang pagkakataon. Binigyan siya ng pagkakataon ni Papa. Bulong ni Amihan, hindi makapaniwala. Tinanggihan niya ito at sa halip ay nagtanim ng galit sa puso ni Dante. Ang bigat ng kanilang natuklasan ay bumalot sa kanila. Ang paghihiganti ni Dante ay hindi nakabatay sa katarungan, kundi sa isang baluktot na kasinungalingan na ipinamana sa kanya. Ang lahat ng sakit, ang pagkamatay ng kanyang anak, ay dahil sa isang pride na ayaw tumanggap ng tulong. Hawak ni Amihan ng sulat. Ang papel ay tila nag-aapoy sa kanyang mga kamay. Isang bagong uri ng galit ang umusbong
sa kanyang puso. Isang galit na hindi na lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang ama na ang kabutihan ay sinuklian ng pagtataksil. Tumingin siya kay Lino. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Hindi siya halimaw dahil sa atin, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at matigas na parang yelo. Pinili niyang maging halimaw. Ang mga pader ng kanyang opisina ay tila unti-unting lumalapit sa kanya. Sinasakal siya. Bawat tunog ng telepono ay nagpapakaba sa kanya. Bawat email ay isang potensyal na banta. Ang multo ni Amihan ay hindi na lamang isang uyayi sa kanyang isipan. Ito na ay isang lason na kumakalat sa bawat aspeto ng kanyang bagong kaharian. Ang SGC ay dumudugo at wala siyang magawa para patigilin ito. Ito'y kasalanan mo. Sigaw niya. Ibinagsak ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Sa harap niya, si Corazon ay napapitlag. Ang hawak nitong kopita ng alak ay bahagyang yumanig. Aking kasalanan? Ganti ni Corazon. Ang kanyang boses ay tumaas. Ako ba ang nag-utos sa'yo na mag-invest ng milyon-milyon sa proyektong biglang umatras? Ako ba ang nagmumukmok sa opisina buong araw na parang tinatakbuhan ng multo? Hindi mo naiintindihan, sabi ni Dante. Ang ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. May gumagalaw laban sa atin. Isang taong alam ang bawat kahinaan natin. At ikaw, masyado kang abala sa pamimili at pagpapasarap sa buhay para mapansin yon. Ang kanilang mga pagtatalo ay nagiging mas madalas at mas mapait. Ang dating samahan na binuo sa pagnanasa at kasakiman ay unti-unti nang kinakain ng hinala at pagkabigo. Para kay Dante, bawat pagkakamali, bawat pagkalugi ay isang patunay na ang multo ni Amihan ay nananalo. Pagkatapos ng kanilang sigawan, umalis si Corazon nang walang paalam. Naiwan si Dante sa kanyang opisina. Ang kanyang isip ay puno ng lason. Hindi na niya ito mapagkatiwalaan. Paano kung si Corazon ang may pakanan ng lahat? Paano kung nakikipagsabuatan ito sa isang tao para makuha ang lahat para sa sarili niya? Ang kwintas, ang mga bulaklak. Madali niya itong magagawa. Kinuha niya ang isang bagong telepono, isang prepaid na hindi nakapangalan sa kanya. Nag-dial siya ng isang numero na matagal na niyang itinatago para sa mga ganitong sitwasyon. Hello, sabi ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. Kailangan ko ng serbisyo mo, sabi ni Dante. May isang babae, Corazon del Fuego. Gusto kong malaman ang lahat ng kanyang ginagawa. Bawat tawag, bawat pagkikita, huwag kang mag-iwan ng bakas. Corazon. Habang papalayo ang kanyang sasakyan mula sa SGC Tower, malakas na hinampas ni Corazon ang manibela. Baliw. Nababaliw na si Dante. Ang lalaking dati tuso at kalkulado ay naging isang paranoid na praning. Ang kanilang perpektong plano ay guguho hindi dahil sa pulis o sa mga sinukuan, kundi dahil sa sarili niyang kahibangan. Hindi siya magpapatalo. Hindi siya babagsak kasama niya. Masyado niyang pinaghirapan ito. Pagdating sa kanyang penthouse, hindi niya binuksan ang ilaw. Sa dilim, binuksan niya ang kanyang laptop at nag-log in sa isang secure na portal ng isang bangko sa Switzerland. Ang mga numero sa screen ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kapanatagan. Sa nakalipas na mga linggo, paunti-unti na niyang inililipat ang isang malaking bahagi ng mana niya sa account na ito. Isang account na hindi alam ni Dante. Ito ang kanyang insurance, ang kanyang plan B. Kung tuluyang gumuho ang mundo ni Dante, sisiguraduhin niyang mayroon siyang malambot na babagsakan. Sorry Dante, bulong niya sa screen. Pero sa larong ito, sarili ko muna. Nagsimula siyang mag-initiate ng isa pang wire transfer. Isang malaking halaga. Kailangan niyang bilisan bago pa man may mangyaring mas masama. Habang hinihintay ang confirmation, tumingin siya sa bintana. Ang syudad ay puno ng mga ilaw, puno ng mga pangarap. Ang pangarap niya ay simple lang, maging mayaman at malaya. At walang sinuman, kahit ang multo ni Amihan
o ang kabaliwan ni Dante ang hahadlang sa kanya? Dante, makalipas ang 2 araw, isang sobre ang naghihintay sa kanya sa isang coffee shop. Sa loob, isang serye ng mga litrato. Karamihan ay mga ordinaryong kuha ni Corazon, sa mall, sa salon, sa isang restaurant. Ngunit ang huling litrato ang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Nasa litrato si Corazon, nakaupo sa isang mamahaling restaurant. At ang kausap nito ay si Miguel Tan, ang CEO ng pinakamalaki nilang kakumpetensya, ang Tan Consolidated. Sila ay mukhang seryosong nag-uusap, nakayuko sa ibabaw ng mesa. Isang pagtataksil, isang nag-aapoy na galit, ang pumuno sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Tama siya. Mula pa sa simula, tama siya. Nang gabing iyon, hinintay niya si Corazon sa penthouse ni Dante. Ang bote ng alak at 2 kopita ay nasa mesa, ngunit ang hangin ay mabigat at puno ng panganib. Saan ka galing? Tanong niya nang pumasok si Corazon. Ang kanyang boses ay mapanganib na kalmado. May meeting lang kasama ang mga suppliers, sagot ni Corazon, hindi tumitingin sa kanya. Pagod na ako, Dante. Huwag na tayong mag-away. Meeting? Pag-uulit ni Dante. Dahan-dahan siyang lumapit na parang isang predator na papalapit sa kanyang biktima. O baka naman, isang friendly chat kasama si Miguel Tan? Biglang tumigil si Corazon at napatingin sa kanya. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Inihagis ni Dante ang litrato sa ibabaw ng mesa. Ipaliwanag mo to. Ito ay negosyo lang. Sinusubukan kong ayusin ang gusot na ginawa mo. Depensa ni Corazon. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Sinunggaling? Sumabog si Dante. Sinipa ang isang silya na tumilapon sa kabilang dulo ng silid. Ibebenta mo ako. Ibebenta mo ang kumpanya. Para ano? Para makuha mo ang lahat? Hindi yan totoo. Sinunggaban niya ito sa braso. Pagkatapos ng lahat ng ginawa natin, pagkatapos kong isugal ang lahat, ganito lang ang gagawin mo sa akin? Bitawan mo ako. Nasasaktan ako. Sigaw ni Corazon. Pilit na kumakawala. Sa kanilang paghahatakan, natabig ni Corazon ang mesa. Ang bote ng alak at mga kopita ay nahulog sa sahig. Kumalat ang pulang alak sa puting alpombra na parang dugo. Napaatras si Corazon. Ang kanyang muka ay puno ng takot. Ang lalaking kaharap niya ay hindi na si Dante. Isa na itong halimaw na nilamon ng sarili itong mga demonyo. Baliw ka na! Sigaw niya, sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag sa takot at galit. Pinapatay mo tayong dalawa dahil sa multo ng patay mong asawa. Hindi na niya hinintay ang sagot. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo palabas ng pinto. Iniwan si Dante na nakatayo sa gitna ng basag na salamin at kalat ng pulang alak. Naiiwan siyang mag-isa, nanginginig sa galit, sa gitna ng katahimikan. Ngunit hindi talaga siya nag-iisa. Dahil naroon pa rin ang oyayi, mahinang tumutugtog sa sulok ng kanyang isipan. Isang paalala ng kanyang kasalanan, isang hudyat ng kanyang nalalapit na pagkawasak. Mula sa pananaw ni Lino, ang kanilang digmaan ay isang laro ng chess. Bawat galaw ni Amihan ay isang kalkuladong pag-atake, habang si Lino naman ang nagpoprotekta sa kanilang hari at naghahanda ng mga bitag. Sa nakalipas na mga linggo, naramdaman niyang sila na ang nananalo. Ang hari ng kalaban, si Dante, ay nasa isang sulok na, nagpapanik at nagkakamali. Ngunit nakalimutan niya ang isang mahalagang aral sa chess. Ang isang haring nasusukol ay kayang gumawa ng pinakadesperadong hakbang. Nasa opisina si Lino, sinusuri ang pinakabagong ulat sa pananalapi. Nang biglang mag-flash ang isang breaking news alert sa financial news channel na nakaplay sa kanyang TV. Isang malaking anunsyo ang gumulat sa mundo ng korporasyon ngayong umaga, sabi ng news anchor. Ang SGC, sa pamumuno ni CEO Dante Ledesma, ay nag-anunsyo ng isang merger of equals kasama ang Valeriano Corporation. Ang pagsasanib pwersa na ito, ayon kay G. Ledesma,
ay lilikha ng isa sa pinakamalaking conglomerates sa bansa. Nabitawan ni Lino ang hawak niyang ballpen, Valeriano Corporation. Ang pangalan pa lang ay nagpadala na ng lamig sa kanyang gulugod. Ang mga Valeriano ay kilala bilang mga corporate vultures, mga buwitre. Bumibili sila ng mga kumpanya, kinukuha ang lahat ng mahahalagang assets at itinatapon ang natitirang kaluluwa nito. Hindi ito isang merger, ito ay isang pagpapakamatay. Hindi na niya pinatapos ang balita. Mabilis niyang kinuha ang kanyang secure na telepono at tinawagan si Amihan. Ang bawat pagring ay parang isang martilyo sa kanyang dibdib. "Lino, anong nangyayari?" Sagot ni Amihan. Ang kanyang boses ay kalmado pa. Hindi pa alam ang paparating na unos. "Ami, buksan mo ang TV. Kahit anong news channel," sabi ni Lino. Ang kanyang boses ay apurado. Narinig niya ang kaluskos sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, narinig niya ang isang mahinang singhap. "Paano?" Bulong ni Amihan. At sa unang pagkakataon, mula noong gabing iluwal siya ng dagat, narinig ni Lino ang isang bagay sa boses nito na matagal nang nawala. Takot. Purong takot. Paano niya nagawa to, Lino? Ang Valeriano Corp? Sila ang sisira sa lahat ng pinaghirapan ni Lolo. Ito ang kanyang huling baraha, Ami. Paliwanag ni Lino. Pilit na pinapakalma ang sarili para maging matatag para sa kanya. Alam niyang malapit na siyang matalo, kaya't sinusunog niya ang buong kaharian para walang mapunta sa'yo. Kung matuloy ang merger na ito, ang SGC ay hindi na magiging SGC. Ang pangalan ng mga sinukuan ay mabubura. Ang mga shares mo ay magiging halos walang halaga. Mawawala sa atin ang lahat. Natahimik si Amihan sa kabilang linya. Ang katahimikan na yon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Sa screen ng TV, nagsimula na ang live press conference. Lumabas si Dante sa podium. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Isang mapanuyang at mamuyang ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi habang inaayos niya ang kanyang kurbata. Para siyang isang general na nagdeklara ng tagumpay. Ngayong araw, panimula ni Dante, ang kanyang boses ay matatag at puno ng kapangyarihan. Ay hindi lamang isang bagong kabanata para sa SGC, kundi isang bagong aklat. Tinatapos na natin ang nakaraan at tinatahak ang isang mas matatag, mas makapangyarihang kinabukasan kasama ang ating mga bagong partner, ang Valeriano Corporation. Pinanood ni Lino at Amihan mula sa kanilang mga lokasyon ang bawat salita ni Dante na parang lason na tumatagos sa kanilang mga ugat. Bawat palakpak mula sa mga taong naroon ay parang isang pagkutya sa kanilang pinaghirapan. Ang kasunduang ito ay ipipresenta para sa pinal na pag-apruba sa darating na annual shareholders meeting sa loob ng 2 linggo. Pagtatapos ni Dante, at tiwala akong makikita ng lahat na ito ang tanging tamang daan. Nang matapos ang press conference, nanatili ang katahimikan sa pagitan ni Lino at Amihan. Naramdaman ni Lino ang bigat ng kanilang posibleng pagkatalo. Nabigo niyang protektahan ang pamana ng mga sinukuan. Nabigo niyang ibigay ang hustisya para sa kanyang ama. 2 linggo, basag ni Amihan sa katahimikan. Ang takot sa kanyang boses kanina ay nawala na. Ang pumalit dito ay isang bagay na mas malamig, mas matigas. Isang determinasyon na isinilang mula sa desperasyon. Iyon lang ang panahon na meron tayo. Ami, halos imposible na. Sabi ni Lino, ang pag-asa ay unti-unting nawawala sa kanya. Ang mga Valeriano, may sapat silang proxy votes. Kahit pagsamahin pa natin ang lahat ng ating alyado. Kung gayon, pagputol ni Amihan, hindi na natin lalabanan ito sa pamamagitan ng proxy votes. Lalabanan natin ito gamit ang katotohanan. Narinig ni Lino ang isang malalim na paghinga mula sa kabilang linya na parang naghahanda ito para sa isang malaking pagtalon sa kawalan. Ang shareholders meeting, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay may bigat ng isang huling hatol. Doon natin tatapusin ang lahat. Oras na para magpakita ako.
May mga sandali sa buhay na ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Para kay amihan, ang katahimikang yon ay naroon sa isang pribadong sementeryo, sa harap ng tatlong malamig na pangalan na nakaukit sa marmol. Ricardo Sinukuan, Amalia Sinukuan, at isang maliit na espasyo sa ilalim nito na inilaan para sa isang pangalang hindi na kailanman naibigay. Ang hangin ay malamig, dala ang amoy ng mamasa-masang lupa at mga bulaklak na inalay. Dito, sa harap ng kanyang mga magulang at ng kanyang nawalang anak, hinubad ni amihan ang lahat ng kanyang baluti. Wala ang matapang na estratehista, wala ang naghihiganting reyna. Ang naroon lamang ay isang anak na nangungulila at isang inang nagluluksa. Marahan niyang hinaplos ang malamig na bato sa ilalim ng pangalan ng kanyang mga magulang. Mama, Papa, bulong niya. Patawarin ninyo ako kung natagalan. Patawarin ninyo ako kung pinabayaan kong yurakan ng isang halimaw ang lahat ng pinaghirapan ninyo. Pagkatapos, lumuhod siya. Ang kanyang mga daliri ay marahang gumuhit sa espasyong dapat sana ay para sa kanyang anak. At ikaw, anghel ko, sabi niya, ang kanyang boses ay nabasag at isang taksil na luha ang pumatak sa marmol. Patawarin mo si Mami dahil hindi kita naprotektahan. Pero ipinapangako ko sa'yo, hindi masasayang ang lahat. Bukas, malalaman ng buong mundo ang katotohanan. Bukas, mananalo tayo. Nanatili siya roon ng matagal, hinahayaan ng sakit at pangungulila na dumaloy sa kanya sa huling pagkakataon. Ito ang kanyang paalam sa pighati. Pag-alis niya sa lugar na ito, ang tanging dadalhin na lamang niya ay ang lakas at determinasyon. Ang kanyang huling hantungan bago ang digmaan ay isang pamilyar na baryo sa tabi ng dagat. Sinalubong siya ni Mang Isko ng isang mainit na yakap. Ang simpleng buhay sa baryo amihanan ay isang paalala ng mundong pinagkait sa kanya. Ngunit ito rin ang mundong nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Mag-iingat ka, Ineng, sabi ng matanda. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Ang mga pating sa syudad ay mas mababangis kaysa sa mga pating sa dagat. Alam ko po, Mang Isko, sagot ni amihan. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ngunit natutunan ko na rin pong lumangoy kasama nila. Salamat po sa lahat. Iniwan niya ang baryo na may gaan sa kanyang puso. Ito ang kanyang paalam sa kanyang nakaraan bilang isang biktima. Handa na siyang harapin ang kanyang hinaharap bilang isang reyna. Kinagabihan, sa kanilang safe house, inilatag ni Lino ang lahat ng kanilang ebidensya sa mesa. Mga dokumento, recordings, mga financial statement. Ang lahat ay handa na. Ngunit hindi iyon ang ibinigay niya kay amihan. Sa halip, inabot niya rito ang isang garment bag. Ano to? Tanong ni amihan. Isang bagay mula sa nakaraan para bigyan ka ng lakas para sa hinaharap, sabi ni Lino. Iyan ang isinuot ng mami mo noong unang pagkakataon na tumayo siya sa harap ng board ng SGC pagkatapos mawala ng lolo mo. Sabi niya, sa araw na yon, kailangan niyang ipakita sa lahat na ang isang sinukuan ay hindi basta-basta nagpapatalo. Binuksan ni amihan ang bag. Sa loob, isang eleganteng bestida na kulay royal blue. Simple ang hiwa nito ngunit may awtoridad. Naaalala niya ang larawan ng kanyang ina na suot ito. Mukha itong kalmado, makapangyarihan, hindi natitinag. Ito ay higit pa sa isang damit. Isa itong baluti, isa itong pamana. Nang gabing iyon, pagkatapos maligo, isinuot niya ang bestida. Tamang-tama ang sukat, humarap siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang amihan na asawa ni Dante, na ang mundo ay umiikot lamang sa pag-ibig. Hindi na rin siya ang kaawa-awang babae na umiiyak sa dalampasigan. Ang babae sa salamin ay may mga matang hindi na puno ng luha, kundi ng apoy. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik.
Nakita niya ang kanyang ina. Nakita niya ang kanyang ama. Nakita niya ang isang sinukuan. Tumunog ang pinto. Si Lino. Magkasama silang tumayo sa tabi ng bintana. Tanaw ang nagniningning na SGC Tower sa kalayuan. Ito ay isang dambuhalang gawa sa bakal at salamin. Isang simbolo ng kapangyarihan na pinagtataguan ng kasinungalingan. Bukas, babawiin nila ito. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi awkward. Ito ay puno ng pag-unawa, ng respeto, at ng isang alyansang sinubok ng apoy. Handa ka na ba? Tanong ni Lino. Ang kanyang boses ay mahina. Huminga ng malalim si Amihan. Ang kanyang tingin ay hindi inaalis sa tore. Ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang pag-ibig, ang pagtataksil, ang sakit, ang pagkawala, ang galit, ay nagdala sa kanya sa sandaling ito. Ito ang kanyang tadhana. Ipinanganak akong handa para dito. Ang boardroom ng SGC ay puno ng tensyon. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mamahaling pabango at mas matapang na amoy ng kasakiman at kapangyarihan. Ang mga pinakamayayamang tao sa bansa ay naroroon, mga shareholder na. Ang bawat desisyon ay katumbas ng milyon-milyon. Sa harap, sa isang malaking podium, nakatayo si Dante Ledesma, naliligo sa liwanag ng tagumpay. Mula sa kanyang pananaw, ito na ang katapusan. Ang huling hakbang sa kanyang matagal ng pinlanong paghihiganti. Ang merger sa Valeriano Corporation ang magiging korona ng kanyang tagumpay. Ang huling pako sa kabaong ng pangalang sinukuan. Mga ginang at ginoo, panimula niya. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Umaalingaw-ngaw sa mamahaling sound system. Ang araw na ito ay isang makasaysayang araw. Ang pagsasanib puwersa ng SGC at Valeriano Corporation ay hindi lamang isang matalinong hakbang sa pagnenegosyo. Ito ay isang deklarasyon. Isang deklarasyon na handa na tayong iwanan ang mga lumang sentimiento at yakapin ang isang mas agresibo at mas kumikitang hinaharap. Tumingin siya sa mga mukha sa kanyang harapan. Nakita niya ang paghanga, ang pagsangayon. Naramdaman niya ang kapangyarihan. Sa unang hilera, nakaupo si Corazon. Nag-iwas ito ng tingin sa kanya mula pa noong huli nilang pag-aaway. Ngunit naroon ito ngayon. Isang kinakailangang palamuti sa kanyang tagumpay. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ni Dante nang magtama ang kanilang mga mata. Kahit siya ay kailangan yumuko sa kanya ngayon. Ang SGC ay nangangailangan ng bagong dugo, ng bagong direksyon. Pagpapatuloy niya, ang kanyang mga salita ay parang isang sermon. At ako, kasama ang ating mga bagong kasosyo, ang magbibigay niyon. Inilatag niya ang kanyang mga presentasyon, mga numero, at mga proyeksyon. Ang lahat ay perpekto, ang lahat ay nakahanda. Ang boto ay isang formalidad na lamang. At ngayon, sabi niya, papalapit na sa katapusan. Hinihiling ko ang inyong suporta. Ang inyong boto para sa merger na ito ay isang boto para sa hinaharap, isang boto para sa tagumpay. Nagpalakpakan ng mga tao. Si Dante ay ngumiti ng malapad, nilasap ang tunog ng kanilang pagsang-ayon. Ito na yon, nanalo na siya. Ngunit habang papalapit na sa mikropono, ang corporate secretary para simulan ang botohan, isang malakas na tunog ang bumasag sa lahat. Bumukas ang malaki at mabigat na pinto sa likuran ng boardroom. Ang lahat ng atensyon ay napunta roon. Ang palakpakan ay humina at tuluyang namatay. Ang lahat ng mga mata ay napako sa kung sino ang darating. Sa simula, isang anino lamang. Pagkatapos, isang figura ng isang babae. Isang babaeng nakasuot ng bestidang kulay royal blue na tila humihigop sa lahat ng liwanag sa silid. Naglalakad siya ng may determinasyon. Ang tunog ng kanyang mga takong ay marahan, ngunit malinaw na umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Ang bawat hakbang niya palapit ay isang revelasyon. Ang kanyang buhok, ang kanyang tindig, ang kanyang mukha. Ang mga bulungan ay nagsimula na parang apoy sa tuyong damuhan. Sino yan? Kamukha niya si... Imposible.
Nakatayo si Dante sa podium. Ang kanyang nangiti ay nanigas sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang babaeng iyon, kilala niya. Ang babaeng iyon ay dapat patay na. Nasa gitna na ng pasilyo si Amihan. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Dante. Hindi ito mga mata ng pag-ibig, hindi rin ng galit. Ito ay mga mata ng isang hukom, malamig at walang awa. Sa tabi niya, na tila lumitaw mula sa kawalan, ay si Lino de Alva. May dalang isang itim na briefcase. Ang buong silid ay napuno ng pagkabigla. Ang mga cellphone ay nagsimulang itaas, kumukuha ng litrato, ngunit walang sino mang nangahas na magsalita. Si Corazon, na nasa unang hilera, ay napasinghap. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng purong sindak. Para siyang nakakita ng isang multo. Huminto si Amihan sa harap mismo ng podium. Ilang talampakan na lamang ang layo mula kay Dante. Tumingala siya at ang kanyang mukha na ipinapalabas ngayon sa malalaking screen sa magkabilang gilid ng silid ay walang bahid ng anumang emosyon. "Hello, Dante?" sabi niya. Ang kanyang boses na pinalakas ng mikropono na hindi pa na-off ay malinaw at matatag. Mamalandra ito sa bawat sulok ng silid, isang tinig mula sa libingan. Nabitawan ni Dante ang hawak niyang papel. Nagkalat ang mga ito sa sahig na parang mga tuyong dahon. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Ngumiti si Amihan. Isang ngumong ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiyang ngiting malamig na parang yelo. Isang ngiting nangangako ng isang napakatinding pagbagsak. "Na-miss mo ba ako, mahal ko?" Ang katahimikan sa boardroom ay nabasag ng boses ni Amihan. Isang boses na ngayon ay may bigat ng awtoridad na matagal nang nawala. Bago pa man makabawi sa pagkabigla si Dante o ang sino man sa silid, sumenyas si Amihan kay Lino. Sa isang iglap, ang presentasyon ni Dante tungkol sa merger ay nawala sa malalaking screen. Ang pumalit dito ay isang bagay na mas personal at mas nakakakilabot. Isang audio waveform. Bago tayo magpatuloy sa botohan, sabi ni Amihan, ang kanyang tingin ay nakapako pa rin kay Dante. "Mayroon lang akong isang maliit na bagay na nais kong iparinig sa inyong lahat. Isang recording mula sa isang gabi na akala ng iba ay kinalimutan na ng panahon." Kinabahan si Dante. Nakita niya ang pagkasindak sa mga mata ni Corazon. Pinindot ni Lino ang play. Ang unang narinig ay ang tunog ng mga alon at ang mahinang ihip ng hangin. Pagkatapos, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw. Ang batang yan, sabi ng boses ni Dante sa recording, ay isang pagkakamali. Isang hadlang sa plano, kaya hindi siya pwedeng mabuhay. Isang kolektibong singhap ang narinig mula sa mga shareholder. Ang recording ay malinaw, walang duda. Sumunod ang boses ni Amihan sa recording, puno ng pagkalito at takot. "Dante, ang anak natin." At ang huling salita mula kay Dante, bago ang isang tunog ng pagbagsak sa tubig. "Bibigyan kita ng isang huling halik." Nang matapos ang recording, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa kanina. Ito ay isang katahimikan na puno ng paghuhusga. "Sinunggaling!" Sa wakas ay nakasigaw si Dante, nakahanap ng boses. "Peke yan! Gawa-gawa lang yan! Patay na siya! Impostor ang babaeng yan!" "Impostor?" Pag-ulit ni Amihan, dahan-dahang umiling. "Kung gayon, Dante, paano mo maipapaliwanag ito?" Muling kumilos si Lino. Ang screen ay nagpalit. Ngayon, mga dokumento na ang nakalatag. Mga bank transfer na nagpapakita ng milyon-milyong pisong inilipat mula sa SGC patungo sa mga personal na offshore account ni Dante at Corazon. Mga peking invoices, mga kontratang pabor sa mga kumpanyang pag-aari ng mga Valeriano
patunay na ang merger ay matagal nang plinano. At ito, sabi ni Lino, ang kanyang boses ay matatag at malinaw, ay ang mga dokumentong nagpapatunay ng pandarambong na ginawa ni Hector Ledesma, ang ama ni Dante Ledesma, maraming taon na ang nakalipas. Ang lahat ng ebidensya mula sa safe ni Don Ricardo ay ipinakita, isa-isa, ang buong kwento ng kasakiman at pagtataksil ng pamilyang Ledesma ay nakalantad para makita ng lahat. Hindi. Sigaw ni Dante, ang kanyang mukha ay namumutla sa galit at takot. Kasalanan niya ng ama niya. Siya ang sumira sa pamilya ko. Hindi, Dante, sabi ni amihan. At sa pagkakataong ito, lumapit siya sa podium. Kinuha ang isang piraso ng papel mula kay Lino. Hindi ka sinira ng aking ama. Tinulungan ka niya. At binasa niya, sa harap ng lahat, ang sulat ng kanyang ama para kay Hector Ledesma. Ang bawat salita ng pag-aalok ng tulong, ng pangalawang pagkakataon, ng pagkakaibigan, ay isang sampal sa lahat ng kasinungalingan ni Dante. Nang matapos niyang magbasa, ang buong boardroom ay nakatingin kay Dante, hindi na may paghanga, kundi may pandidiri. Ang kanyang kastilyo na gawa sa mga kasinungalingan ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Wala kang mapapatunayan, desperadong sigaw ni Dante. Sigurado ka ba? Tanong ni amihan. Corazon, baka naman gusto mong ikwento sa kanila ang ginawa ninyong paglilipat ng pondo papunta sa iyong Swiss bank account o ang iyong sikretong pakikipag-usap kay Miguel Tan? Lahat ng mata ay napunta kay Corazon. Nanigas siya sa kanyang upuan, parang isang estatwang babasagin. Nakita niya ang tingin ni Dante, isang tingin ng purong pagkamuhi. Alam niyang tapos na ang laro. Sa isang mabilis na kilos, tumayo si Corazon at sinubukang tumakbo palabas ng silid. Ngunit bago pa man niya marating ang pinto, bumukas ito. Pumasok ang ilang unipormadong pulis kasama ang dalawang detective. Hinarangan nila ang kanyang daan. Dante Ledesma, Corazon del Fuego. Sabi ng lead detective, ang kanyang boses ay walang emosyon. Inaaresto kayo sa salang attempted murder, corporate fraud at embezzlement. Nagsimula ang kaguluhan, ang mga kamera ay nag-flash. Ang mga tao ay nagsigawan. Nagwala si Dante, sinubukan niyang manlaban, itinutulak ang mga pulis. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Hindi niyo alam kung sino ako. Habang pinoposasan siya ng mga pulis, ang kanyang mga mata ay naghahanap kay amihan na kalmadong nakatayo sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi pa ito tapos. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng lason habang kinakaladkad siya palabas. Tinitigan lamang siya ni amihan pabalik. Ang kanyang mukha ay kalmado na parang isang payapang dagat pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Para sa akin, bulong niya sa sarili. Habang nagsasara ang pinto at nawawala ang mga sigaw ni Dante. Tapos na. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalo sa SGC ay unti-unting humupa. Napalitan ng mga kwento ng pagbangon at reforma. Sa ilalim ng bagong pamumuno ni Amihan Sinukuan, ang kumpanya ay dahan-dahang bumabalik sa dati nitong katatagan. Ngayon ay may pundasyong binuo hindi sa kasakiman, kundi sa integridad. Ang unang opisyal na anunsyo ni Amihan bilang bagong chairperson ay hindi tungkol sa kita o pagpapalawak. Ito ay ang pagtatatag ng Angel Foundation, isang organisasyong non-profit na nakatuon sa pagtulong sa mga babae at batang biktima ng karahasan at pag-abuso. Ang pondo nito ay mula sa lahat ng ari-arian na nabawi mula kay Dante at Corazon. Ito ang kanyang paraan para bigyan ng kahulugan ang pagkamatay ng kanyang anak. Ang gawing pag-asa ang isang trahedya. Sa isang simpleng seremonya sa SGC Tower, formal ding ibinalik ni Amihan ang karangalan ng pamilya de Alva. Itinalaga niya si Lino bilang bagong Chief Legal Counsel at miyembro ng board. Ngunit higit sa posisyon, ang mahalaga ay ang pampublikong paghingi ng tawad ng kumpanya para sa inhustisyang dinanas ng kanyang ama. Sa harap ng mga empleyado at media,
Ibinalik ni Amihan ang isang pangalang matagal nang dinungisan. Para kay Lino, ang hustisya ay sa wakas ay nakamit na. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, alam ni Amihan na ang tunay na paghilom ay hindi matatagpuan sa loob ng isang boardroom. Kaya isang umaga, walang paalam, nagmaneho siya. Nagmaneho siya palayo sa ingay at gulo ng syudad, pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang baryo Amihanan ay ganoon pa rin, payapa, simple at totoo. Naabutan niya si Mang Isko na nag-aayos ng kanyang lambat, katulad ng unang araw na nakita niya ito. "Ineng," sabi ng matanda. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa kulubot nitong mukha. "Nagbalik ka?" "Hindi po ako magtatagal," sabi ni Amihan. "Gusto ko lang pong magpasalamat muli at may gusto po akong ibigay sa inyo." Ipinakita niya rito ang mga titulo ng lupa para sa isang bahagi ng dalampasigan at isang tseke na sapat para hindi na nito kailangan pang pumalaot. Isang munting paraan para masigurong ang baybaying ito na nagligtas sa akin ay mananatiling malaya at para sa mga taga rito, hindi para sa mga malalaking resort. Tumanggi si Mang Isko sa simula, ngunit sa huli ay tinanggap din ito nang may mga luha sa kanyang mga mata. Sa kanilang pag-uusap, naramdaman ni Amihan ang isang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang yaman. Hapon na nang magpaalam siya. Ngunit sa halip na umuwi, naglakad siya sa dalampasigan. Ang parehong dalampasigan kung saan minsan siyang lumuhod at sumigaw sa sakit. Ngayon, naglalakad siya ng may gaan sa kanyang mga paa. Ang hangin ng dagat ay hindi na nagdadala ng pait ng nakaraan, kundi ng pangako ng hinaharap. Pinanood niya ang paglubog ng araw, ang parehong araw na nagpinta ng langit noong gabing iyon sa yate. Ngunit ngayon, hindi na ito isang simbolo ng katapusan, kundi isang paalala na laging may bagong umaga. Hindi na niya kailangan ang paghihiganti para mabuhay. Ang paghihiganti ay nagbigay sa kanya ng direksyon, ngunit ang pagpapatawad sa sarili, ang nagbigay sa kanya ng kalayaan. Habang nakatayo siya roon, may narinig siyang mga yabag sa buhangin sa kanyang likuran. Lumingon siya. Si Lino, nakatayo roon, nakasuot ng simpleng damit. "Paano mo nalaman?" tanong ni Amihan, isang maliit na ngiti sa kanyang labi. "Mayroon akong kutob na dito kita matatagpuan," sagot ni Lino. Lumapit sa tabi niya. Sa lugar kung saan isinilang ang bagong Amihan, sabay silang tumingin sa karagatan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay komportable, puno ng mga bagay na hindi na kailangang sabihin. Ang kanilang pinagsamahan ay higit pa sa isang kliyente at abogado. Ito ay isang pagkakaibigang binuo sa gitna ng apoy. Isang samahang nakabatay sa respeto at pagtitiwala. "Ano na ang susunod para sa'yo?" tanong ni Lino. Tumingin si Amihan sa bukang liwayway na nagsisimulang mamula sa abot tanaw. Isang bagong araw. Isang bagong simula. "Hindi ko pa alam," sagot niya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ang hindi niya pagkaalam sa hinaharap ay hindi nakakatakot. Ito ay puno ng posibilidad. "Siguro, sa ngayon, manonood lang muna ako ng pagsikat ng araw." Ngumiti si Lino. "Magandang simula yan." Magkatabi silang nakatayo, dalawang kaluluwang sinira ng nakaraan, ngunit pinaghilom ng panahon at katarungan. Walang mga salita ng pag-ibig, walang mga pangako. Tanging ang tahimik na pag-unawa na anuman ang dumating, hindi na sila mag-iisa. Habang ang araw ay unti-unting sumisikat, nagliliwanag ang buong baryo. Naramdaman ni Amihan ang init nito sa kanyang balat. Isang tunay na ngiti, isang nananggiting mula sa puso. Ang sa wakas ay muling sumilay sa kanyang mga labi. Ang bagyo ay tapos na, at sa wakas, payapa na ang kanyang dagat. At dito po nagtatapos ang kwento ni Amihan. Isang kwentong nagpapatunay na kahit gaano pa kadilim ang gabi ng pagtataksil, laging may bukang liwayway ng pagyu
ng pag-asa na naghihintay. Ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo maghiganti, kundi sa kung paano tayo bumabangon, nagpapatawad sa ating sarili, at pinipiling muling buuin ang ating mga puso mula sa mga pira-piraso nito. Maraming, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa paglalakbay na ito. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Amihan, Lino, at ng mga taong naging bahagi ng kanilang buhay. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? Anong bahagi ang pinakatumatak sa inyo? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli. Kwento Audio.